Paano handle ang rejection sa sales? Hi everyone! I'm Pinko Chico, your Fit Home professional. Ang rejection saan matayong industry, basta pagbibenta ang usapan, mapa-products or services man yan, ay mahirap talaga, lalo kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang sa sales. Meron akong share sa inyong mga strategies na pwedeng makatulong, lalo kung ikaw baguhan sa sales. Tip number 1, maging matatag ka. Dapat mong maunawaan na ang rejection ay normal, lalo na kapag ikaw ay nasa sales. Tulad dati, nung nag-uumpisa ako sa sales, halos sa dami kong na-o-offeran at mga kausap, hindi sila naniniwala. Minsan nga, kung sino pa yung kamag-anak mo or malapit sa'yo, sila pa yung hindi naniniwala sa'yo. Every time rejected ako dati, iniisip ko lang na pinagpapraktisan ko lang sila para hindi din sasama ang loob ko. I-reject man nila ako, kaya ikaw ay huwag kang malulungkot or panghihinaan ng loob kapag ma-reject ka din. Lilipas din yan. Isipin mo lang din na pinagpapraktisan mo lang din sila. Tip number 2, unawain mo muna kung ano ba talaga ang gusto ng client mo. Makinig ka ng mabuti sa client mo kung ano yung mga gusto at ayaw niya. At kapag nagsasabi na siya ng mga ayaw niya, ay huwag mong kokontrahin. Dapat mo din malaman bakit ayaw niya yun. Dahil yun din ang pagkakataon na malalaman mo talaga kung ano ba ang gusto at needs ng kausap mo. Tip number 3, build relationships. Mag-focus ka on building strong relationship with your potential clients. Kahit na sa umpisa ay ma-reject ka niya, maintain mo yung positive connection mo sa kanya. Hindi man siya kumuha ngayon, pero na-maintain mo yung positive connection sa kanya, in the future opportunities, pwede mo siyang balikan. Tip number 4, mahalagang mag-provide ka ng value. Mag-share ka ng mga valuable information or insights. Hindi man sila ready ngayon bumili sa offer mo. Darating din ang panahon na kapag kinailangan na nila yung product or service mo, ikaw yung una nilang maiisip dahil nakapag-establish ka ng tiwala. Tip number 5, stay persistent. Huwag kang titigil maghanap ng mga prospects, mag-follow up o mag-present ng mga new opportunities. At ang huwag mo din kakalimutan ang humingi ng honest feedback. Ask for feedback to your buyer, client, or customer na nag-reject sa mga offers mo. Malaki ang maitutulong nito para ma-improve mo yung approach mo at presentation mo sa mga future clients mo. Tandaan mo na lahat ng rejection is an opportunity to us to learn and grow in our business. Follow and share Fin Home Professional for more value.